Ulan ngayon ah. Sarap. Natapos ko naman tong araw na to. So, pangatlong araw ko na walang kape. O walang kahit anong pampagana. Diba? Walang kahit anong pampagana. So kanina, for the past 3 days, iniisip ko, ano bang pagbabago? So wala namang pagbabago sa workouts ko. Although hindi ako ganun kaganado pumunta sa gym. Hindi ako ganun kaganado pumunta sa gym araw-araw. Pero yung performance ko sa gym, ganun pa rin, walang pinagbago. Hindi ako humina, malakas pa din ako. Hindi naman ako matamlay. Tsaka wala ako nung dahil tsaka number 1, kakaiba eh. Kalmado ako sa mga workouts ko. Yung utak ko mas nakakapag-focus ako dun sa ginagawa ko kasi walang gigil eh. Walang gigil kumbaga gaya kanina dahil ang dami ko naiisip habang nag-workout ako. Mas naiisip ko kung ano yung kailangan kong gawin kada exercises, yung form ko. So yun yung mga advantage. Ang pinaka major disadvantage lang talaga is yung wala kang gana. Pero feelings lang yun eh. Feelings lang yung gana eh. Tayo kasi hinahanap natin yung gana eh. So pag wala kang gana, hindi mo nagagawin. Di ba? So para malaman nyo lang guys, wala din akong gana. Pero ginagawa ko yung best ko. Hindi ko na ina-overcomplicate. Kanina ang tagal ko nakatulala sa bahay. Siguro mga 15 minutes ako nakatulala. Pagbangon ko ng alas 4, tulala lang ako. Tulala. Tapos iniisip ko, mag-gym ba ako? Parang nakakatamad mag-gym ah. Pero tangina, mag-gym pa din naman ako. Kahit naman dumadapo sa isip ko yun na mag-gym ba ako, ganyan. Alam ko naman sa sarili ko na mag-gym ako eh. So, hindi siya, yun yung 15 minutes. Yun yung 15 minutes na nasayang dahil nag-iisip pa ako. Di ba? Gagawin ko din naman. Kaya yun yung mga 15 minutes na importante na wag nyong sayangin. Wag nyong sayangin. Pero normal lang yun. Procrastinate din naman ako. Normal naman siya. So wala namang masama dun. Pero importante, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo, wag nyo nang bigyan ng tsansa pa na manalo si Inner Beach. Kasi pag nagpo-procrastinate kayo ng ganun, kagaya ng ginawa ko kanina, pinakikinggan nyo yung sarili nyo. Minsan, pag mahina pa kayo, pag yung nasa simula pa lang kayo, may chance na manalo siya eh. Pero ngayon, putangin na, ako nagsasabi, wala na tong chance akong manalo. Ako na yung may control sa buhay ko ngayon. Ako na. So pag gusto kong mag-workout, mag-workout ako. Pag gusto ko magbasa ng libro, magbabasa ako ng libro. Kahit pa tinatamad si Inner Beach na gawin yung mga bagay na yun. Kasi isipin mo nakakalungkot. Parang kasalanan mo sa sarili mo. Teka lang, baka hindi na naman nare-record. Kasi parang kasalanan mo sa sarili mo kung wala kang kontrol sa sarili mo eh. Kung wala kang kontrol sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Lalo na sa emosyon mo, kung nagpapadala ka lagi sa galit mo. Nakakalungkot yun. Parang nakaraan, parang nagtalo kami ng misis ko tungkol sa walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi yun lang naman yung mga pinag-aawayan namin, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. So medyo
napunta ako sa state na nagalit ako. Pero naisip ko, tangina, nanalo na naman si Inner Beach, putang ina. Nanalo na naman siya. Nadala na naman ako ng emosyon ko. So ngayon, na masasabi ko, masarap pag in control ka eh. Sobrang sarap kapag in control ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Di ba? So, yun lang. Wala naman akong kailangan pa. Tapos may nabasa pala ako kahapon na parang sinabi doon na isa sa pinaka malaking kasalanan na pwede mong gawin is yung hindi mo sundin yung yung talagang gusto mong gawin, yung gusto mong gawin na alam mong tama mong gawin para mapuntahan mo yung highest potential mo. Kasi lahat tayo may lahat tayo may highest potential eh. Pero nakakalungkot lang na yung iba hindi na nila nakukuha yun, hindi na nila napupuntahan yun dahil nagpapadala sila sa emosyon nila, sa feelings nila. So lahat na nangyayari test eh. Lahat ng binibigay sa'yo test yan. So kung lahat ng test ibabagsak mo, malamang hindi ka talaga papasa at hindi ka makakapunta sa susunod na level, di ba? So ako naniniwala ako na pinanganak ako to achieve great things. Hindi ako pinanganak lang para mabuhay, para gumising araw-araw na gumising lang araw-araw, maglakad na parang NPC lang, parang ganun. Naniniwala ako na hindi ako pinanganak para maging ganun lang. So kung ikaw tingin mo pinanganak ka para maging ganyan lang, maging normal ka lang, kakamali ka. Hanapin mo yung purpose mo. I'm sure meron yan. Lahat tayo may purpose eh, diba? Kahit gaano kahirap yung buhay mo, kung kahit nasa ang estado ka man ngayon, kung anong point ng kahit nasa lowest point ka ng buhay mo ngayon, palagan mo lang ng palagan yan. Palalagpasan mo yan. Isipin mo kung ilang beses, isipin mo kung ilang beses na may nangyari sa buhay mo na akala mo hindi mo malalampasan pero nalampasan mo, di ba? So 100% sure ako malalampasan mo yan. Okay? So yun lang. Believe.